Yo, check! Welcome sa #1 male podcast sa buong Southeast Asia at soon sa buong mundo. Ang Anti-Supot Social Club. Let's go! Kung gusto mo ng full episode nito, visit us on Instagram, Spotify, and antisuppotsocialclub.com. Yeah. Sino ka daw pa? Joshon Point pare. May nagko-comment kasi, sino ba yung gwapo dun sa gitna? Yung bukod tanging gwapo dun sa gitna. Yung may sense lang. Yung nasa kaliwa ba? Yun o, gwapo. Pare, Joshon Point pare sa lahat ng social media nandyan tayo, no. Mga perfumes bro, available sa mga shops natin. Wala tayong kaibigan. Ay, putang ka naman tayo. Wala tayong kalaban, okay? Wala tayong kalaban. Let's be Totoo clear. na kasi yung pre, wala ka naman talaga kaibigan dyan sa social Kaibigan ko kayo eh. Kalaban mo lahat yun sa Sockmed. Kaibigan ko lahat. Ato, class S. Kukomment ka dyan. Tangin nagsasalita, may pagkain sa bibig. Wala kang pake! Tangin na mo, natatalsigang kabanting ha. Ato, class S. Supremo na maliitin mong class S na pangit. Na-bad trip ka lang sa akin. Tapos nababad trip ka sa akin yun kasi kumakain ako, nakasombrero, nagsasalita, may laman yung bibig. Wala kang pake po, tangin na mo. So isa daw, General ng Soy Army. Shoutout sa mga sundalo ko dyan sa paligid. Lagi niyong sasabihin sa babae, pwede ba si brother? Pagka-graduate, pwede mo si brother? Pwede si brother. Study first. Grabe, no? Ang sarap nung siopaw pare, no? Natikman Ano ba to? Tingnan mo, sarap. Anong brand? Hindi ko alam eh. Big Boss? Shoutout na yan. Oh, Big Boss. Shoutout Big Boss. Sarap ng Every ano week nila. may pinapatingin pa sa aming kakaiba. Ang sarap Na bago sa ano. Ano siya bro? Toasted siopaw? Ay, siopaw. Puta, siopaw. Masarap. Medyo hesitant lang ako magat kasi nag-aalaga akong pusa eh. Mahilig ako sa pusa eh. Meow. So sinasabi mo parang pusa yung ginagamit Yung sa siopaw? siopaw? Di ko sure. Legit ba yun? Di totoo Ewan, yun, sabi pre. sa investigador dahil di ba totoo dati? Hindi naman totoo yun. Baboy syempre. Baboy ang siopaw. Oo nga, bababuyin mo nga. Beef. Baboy mo yung pusa. So, parang mas mahal siguro yun kung pusa lagi gagamitin mong meat tas ang konti lang naman ng laman ng pusa. Magalit yung mga konti. cat lover dyan Joke lang yun Joke Ang lang. inang introduction yun ng Diba, puta ang po. konti lang ng laman ng pusa eh. Hindi kaya ng pork, ang dami mong magagawang siopaw. Parang hindi siya convenient maging business, diba? Anyway, nagkakagulo na naman yung bansa. Putang ina, wala ng transition. Nagkakagulo yung bansa, pre. Yeah. Gawa ng lantaran na yung korupsyon eh. May korupsyon na dati, pero medyo lantaran lang. Hindi naman nawala. Obvious na ngayon, no? Di ba, putang ina ngayon, lantaran na sagad. Putang ina, umulan na naman ng malakas kagabi. Di ba? Sa amin, baha na naman. Panalo nga dapat ako 10,000 kung hindi umulan at bumaha na naman, pre. Yung ka Jordan Banayad, sana nakapusta ako, di ba? May laro sila kagabi sa dito kanila ako Paranaque. pupusta eh, kahit Paranaque ako. Tangina, umulan na naman ng hindi na saktong lakas lang kagabi. Yung lugar namin sa Del Monte, Bulacan, puta baha agad, par. Bahain kayo eh. Pangina, ang bentahe pa naman ng city namin, pre. Doon ka magpo-for good, doon ka bubuo ng dream house mo kasi pag umano na yung The Big One, hindi siya masyadong affected. Tapos, ang taas niya, Doña Remedios Trinidad, yung Sierra Madre shit, hindi binabaha. Pero tangina, sa di malaman na dahilan, yung city namin, pre, konting kibot, bumabaha! Merong flood control project dun sa lugar nyo na nabidyohan. Na hindi pa rin Walang naumpisa. Walang umpisa. Ang budget 77 million pesos. Tapos pinakita dun sa video, pre, parang creek lang na puro talbos. Fully paid na yun, pre. Hindi, ano yun? Fully paid na yun. Ibang Bulacan yun, yung nasa video. Oh, Kasi 17 yung Pero Bulacan. Bulacan pa rin. Bulacan. Kaso hindi siya San Jose del Monte. Pero ganun pa rin. Kasi bahain din yung San Jose del Monte. So, nasan yung flood control project nyo? Wala, di ba? Hindi rin Flood nagagamit. control budget, no? Nasaan ng putang inang Nasaan? Tanungin mo kung nasaan. Andun, nasa ano nila. Meron yung memes yung sa Japan, ang Sa ganda ng flood control project nila. May mga ilalim sila. Mga bunker. Oo, nakita ko yun, bro. Ang ganda pati sa Singapore. Tapos yung pagdating sa picture ng Pilipinas, puro luxury cars. Sa Japan ba yun yung hinihigop nila Puro Land yung... Cruiser. Yung baha, parang pinaprocess nila yung tubig baha. Tapos pag summer, nagiging panghugas siya ng kalsada. Yun nga yung yun nga yung wala dito sa Pilipinas. For sure ako walang ganun dito sa Pilipinas. Yung ang flood control nila or yung canal nila, pare. Parang isang city, malaki pa rin. Kunyari, ito yung city mo sa taas, may mga building. May underground city ka sa kanila. Doon yung tubig talaga. Kaya walang baha. Kasi ang laki nung gaagusan ng tubig sa ilalim eh. Yung sa atin, isang ganun lang pre, isang bilog lang na ganun, no? Walang kwenta. Ang ina dito sa Pilipinas, kaya nagtitrending pa, million views eh, yung content creator na tinatanggal yung mga barsa, no? Di ba? Siya, BGC.
Nakita mo na ba nagbahani minsan? Hmm. Exactly. Kasi yung ilalim ng BGC pare, may flood control sila to. Okay. As in, search Floodway, nyo yun. no? May floodway doon. Kasi bago, technically parang siyang bagong city rin kasi. So, Advanced city. Parang yung city ng yung BGC mismo, parang pwede siyang pumalag sa mga Singapore. Kaya nga BGC, bagong gawang city. Ay, putang ina, galing. Hindi, gagaganon yun! Gagaganon yun! Pero yun nga, ganun. never binaha yung mga tao sa BGC. That's why napaka-expensive ng condo doon, napaka-expensive ng lupa doon. Kasi talagang may benefits sa'yo. Never bumaha doon kahit mas marami yung doon kaysa sa puno, no? Yung mga establishment. May malupit sila sa ilalim, pre. May malupit sila sa... Kala ko sabi mo, bading eh. May mga sila sa ilalim tol na pang sip-sip ng... Yun nga, yung nakikita na sa Japan at Singapore. Meron sila noon kasi hindi lang sobrang laki. Kaya ng sa Japan at Singapore. Lintik na yung corruption sagad. Lahat tayo, pare-paras tayo, naging employed tayo eh. Diba? Tas talagang yung kinakaltas, pre, putang ina, nakakasama ng loob eh. Nung una, diba? Pasahod ko, 30K. Tapos pag napagtanto mo, kasi fresh grad ka, bobo, medyo, hindi ka pa ba't parang 18 lang yung nakukuha ko? Parang ba't 19 lang? Ba't 21 lang? Laki ng Yung tax iba. Sobrang laki ng kinakaltas ang putang ina. Putang ina nyo. Tapos makikita mo ngayon, nababalita puta, napupunta na rin pala sa mga contractor. Mainit ang mata ngayon sa contractor. Kaya wala akong respeto sa Wala akong respeto sa alam kong politician yung parents. Alam kong yung yaman galing sa ganyan, politics. Wala akong respeto dyan. Hindi tayo magka-level, boy. Yung pera namin, pinaghihirapan namin eh. Yung inyo, tax namin yan eh. Kaya para magyabang ka sa akin ng ganyan, ulul, pakil. Kaya nga kami nagpa-podcast para yumaman, tapos may pambili kami ng Louis Vuitton ninyo. Mga scholar nga natin dyan. Kaya pagka kunyari nag-flex yung mga anak nila sa social media, yung mga kunyari sa Instagram, pwede mo sabihin na, I'm so proud of you, anak. No? I'm so proud of you, pamangkin. Pwede pamangkin mo na yun eh. Pera mo yung binibigay. Para ngayong year, pre, ano-anong issue na ba ng corruption yung Like for example, yung sa Pogo shit. 'Di ba? Corruption din yun eh. Kasi bakit inaalaw. So may under the table shit, walang napanagot. May isang pinangalanan, yung Alice Guo. Sana? Walang nangyari. Wala. Yung sa DepEd shit, yung budget sa DepEd. Wala ring napanagot ang putang inang yan. Yung sa PhilHealth na nawawalang budget na pera. Wala ring napanagot. Putang ina, yung tatlong yun, pinagbigyan namin kayo ha. Putang ina ngayon, DPWH na kaululan, di kami papayag at may managot dyan. Ramdam mo kasi yun eh. Araw-araw mong nararamdaman yun. Yung kalsada, yung baha. Ang nakakainis dyan, may mapapanagot. Laging meron. Kaya nga eh. Wait. Laging may mapapanagot talaga. Lagi silang may victim na nilalabas. Sa documentation para masabing may napanagot ang putang ina. Pero ang usapin dito, nababalik ba yung pera? Dapat yan palit eh. Papalitan lahat. No? Pwede. No? Yan sa departamento na yan, palit lahat. Yung mga existing na contractor, papalitan ulit. Lahat ng existing na project, cancel. Ulit. Di ba? Dapat nga ganun. Mahirap eh. Kumbaga, nakakainis na rin talaga. Wala tayong magawa kundi ganito lang, mag-bark lang tayo rito. Wala tayong magawa. Tayo nga lang yung gumaganto, pre. Tignan mo yung internet, ang tahimik. Di ba? Yung mga matatapang, proceed lang sila dun sa nila. Proceed lang sila sa content nila. 'Di ba? Ako hinihikayat ko yung ibang mga content creator diyan na magaling bumoses. Bosesan natin sabay-sabay ito, pre. Putang ina, pag nagblendingan tayo dito, puta parang people power na digital to, pre. Parang mauga sila, pre. Totoo naman. 'Di ba? Putang ina kasi lantaran na eh. Di ba alam na nga nating inuulol tayo nitong putang inang DPWH. Tinatarantado tayo. Yung kalsada laging basag. Yung sira ayaw ayusin. Yung ayos binabaklas. May explanation kasi dyan. Putang ina nyo. Anong explanation sasabihin nyo sa amin na ganto ganyan? Ayan sira Takpe! Parang ganun lang kasimple, di ba? Sira to. Mayor, sira Ay nako, government project kasi Governor, butas Ay nako, may kasi yan. Pasahan na. Ito pa, may ngayon yung dahil dun sa umusbong na issue ng mga contractor, pinapatawag ngayon sila sa Senate
para sa hearing na naman. Pag di daw sila pumunta, kakasuhan daw sila. So, ito na naman tayo. Mag-hearing na naman tayo sa Senate. Putang inang yan! Akala nyo ba yung Senate hearing, ilibre yun? Budget na naman yun. Kukuha na naman sa budget yun. Ang inang kaya nga eh. So, ano ba to? Dapat... Tapos pag ako, nag-shoplift ako sa 7-Eleven mamaya, asunto agad ako, pre. Ura-urada eh. Dampot ako eh. Putang ina ngayon. Hindi may due process kasi yan. Putang ina nyo. Tapos pag may nahuli kayo na parang pobre na gutom, kailangan lang talaga, no choice na. Diba, ng snatch, hindi ko sinasabing tama yun, pero dahil no choice siya, tangina, ididigdig sa sahig, kung asuntuhin sagad eh. Diba, kulang na lang lagariin ng live eh. Diba nga yung matanda na nahuli dahil sa bigas, diba, kasi wala siyang pambigas, diba? Kinulong agad eh, no? Wala nang teka-teka eh, no? Kaya ako parang tangang-tanga ako sa sistema ng Pilipinas bukod sa naka-experience na ako ng gobyerno ng UAE, Middle East, Dubai, Abu Dhabi. Sarap ba doon? Solid. Tangan-tanga ako sa gobyerno ng Pilipinas kasi packed up yung justice system. Like for example, ako, maraming makarelate dito sa amin. Kung paano ka hablutin ng mga otoridad, kapag maingay yung motor mo, gano'n na lang, hablutin ka, kahit magkandamatay na kayo dyan, huliin ka lang sagad. Pero yung mga ganyan na corrupt, wala naman napapanagot eh. May iba dyan, nakakatakbo pa, nagiging senador pa bigla eh. Yun nga. Kaya yung sinasabi nila na Senate hearing na yan, gagastos yan, di ba? Kukuha na naman sa budget yan. Pero at the end of the day, bigyan mo 1 month, wala na. Nalimutan na naman. Ito nga, nandi-distract na naman sila eh. Yung nausbong tong flood control, biglang tinanggal sa pwesto si General... Tinanggal? General Torre? Tinanggal? Yeah! Di ba? Hindi, pero para sa akin, distraction yun, pre. Nandi-distract lang yun. Kasi alam nila maraming may ayaw doon na umupo yun eh. Gagi, legit, para, pre. Para pag-usapan, tapos matakpan yung... In progress na siyang distraction eh. Neto pa, di ba, nung bumabaha, bigla silang magbo-boxing ni Baste, di ba? Pang-distract agad eh. Tapos biglang kalat sa social media yung mga... Imagine, puta, general yun, pre, ha? Ayun yung mangunguna pag ginigera na tayo dito. Makikita mo yung mga kung ano-anong pinaggagawa niya lang sa social media, yung mga video niya. Di ba yung nagpa-firing siya? Puta, mahalo kay. Putang ina, yan Gagong lupit niya. Yan yung chief general, pre. Nag-iimba jump, gago. Puta, nag-iimba eh. Gawala na yun. Pukin ang ina nag-iimba. Rumakshot ang nirakshot yung target eh. Gawala umiimba. Tangina, kaya niya sumilip sa pati. Pang! Di ba, alam mo. Parang Mario eh. Di ba, alam mo tinatarantado tayo, pre. Kasi imagine ikaw, pre, maging pulis ka nga lang. Iba na yung tindigan mo eh. Iba na yung ethics na dati. Parang, ano na ako, professional na ako, ganito, ganyan. Yung pabuta... General yun. General siya yung pinakaulo, tapos makikita mo may mga ganun-ganun siyang video. Di ba alam mong dinidistract talaga tayo, ang putang ina. Tapos yung pumapatol pa sa boxing, dapat nga, hindi ka, di ba? Pagka general ka, dapat hindi eh. Dapat, kumbaga, ikaw yung, sabi nga, ulo ka ng PNP, ikaw yung number 1 police. Iba naman kasi yung sa general sa sundalo eh. Yeah. Philippines. Dapat ano ka eh, parang... Well-respected. Well-respected kayong galaw mo. Ano talaga bro, parang sigma ka, gano'n ang nature. Kung pumatol si Basti doon, tapos na-knockout siya, parang wala yun, siyang respeto sa mga magiging niya, bata niya. Oo nga, buti na point out mo buti yun bro. Buti nga di lumaban si Basti. Kasi kung lumaban si Basti nun, tapos nachambahan siya, as in tulog na knockout, paano niya haharapin yung mga Palit na sila. Si Basti na yung PNP dun. PNP. Saka paano niya harap, di ba? Iba yun sa ating mga lalaki. Iba eh. Paano mo haharapin ngayon yung mga nasa below mo? Diba? So going back doon, para sa akin kasi napakalayo talaga ng Pilipinas. Kaya nga nakikengkoyan ako dun sa pinapatupad nilang batas, pre, na babarilin ng firing squad ang politician na corrupt. Para sa akin, it doesn't make any sense. Why? Mababaril lang dyan yung mga mababaril, yung mga ipapain nila ng ipapain. Kasi bulok nga justice system eh. Actually, no? Kasi yung mga kongresista naman or sasabi ng firing squad. Tingin mo mga tuta lang nila yun. Tsaka tingin mo yung mga mayayaman na malalaking ulo dyan sa mga corrupt na yun, magpapabaril yun? Hindi. Ipapabaril nila yung mga bata nila na mga maliliit. Tsaka masyadong, gantong bilyunan na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Sure ako, orchestrated siya ng pinakamatalinong tao na nag-i-exist sa sistema, na nandun lang sila sa likod, tas sure wala sila sa pwesto, tas kontrolado nila yung mga yan. Sure ako, kung sino yung pinakaulot, pinakatuktok na itong gantong nakawan, sitting pretty siya. Talagang, once umuo ka sa gusto ko,
Diba? Tanggap mo na yan. Anticipated mo na may chance na mahuli. Mamatay ka dyan. Pero yung pinakatuktok talaga. Wala. Diba? Putang ina, wala talaga. Baka nga Hindi wala mo dito sa magpapayag Pilipinas yun. Kaya nga, Wala dito sa Pilipinas yun, pare, yung pinaka-leader niyan. Wala. Nandun yun sa Monaco. Oh, yung mga pinakamayaman na tao. Oh, tsaka malay mo, yung iba doon nagpa-podcast lang. Kunyari, walang pera. Pa-podcast, 3. Isa pala sa atin. Kaya nga, paano mo i-apply yung ganong pagpatay sa mga kurap? Parang mapapatay lang talaga yung mga dami nila. Hindi pa rin sila. Kasi ngayon pa nga lang, hindi na nga natin mapanagot yung mga dapat mapanagot. Tapos gusto nyo pa babarilin sila ng firing squad. Parang doesn't make any sense. Hindi magpapahuli yun. Ako man, halimbawa, nakabingwit na ako ng 500 billion. Tingin nyo, makahuhuli nyo ako ng ganyan-ganyan. Hindi, magpapalabas ako ng kulangot yan. Yan ang barilin ninyo. Yan ang may kasalanan. Which is ganun ang ginagawa nila ngayon. Baka nga yung mga nilabas na pangalan ng mga may-ari ng mga kontraktor na korap, ano lang nila yun eh. Baka mamaya mga pasaway lang nila yun eh. No? Mga dami. Kita mo naman yung nilagay doon sa Senado, tatanga-tanga sumagot na lalaki. Hindi maintindihan yung yung ba? Kontraktor ba yun? Pare, tangina. Mga pasaway lang sa grupo nila yun. Parang lang. Maingay na yun. Sige na. Ano mo na yan. Yun ang ilagay mo dyan. Parang helper na tagahalo lang yun, pare. Mas malala hindi masagot na maayos eh. So, ayun, nakakalungkot lang talaga, pre. Kasi ang Pilipinas, may possibility naman talaga na umunlad. Malaki yung natin. Mayaman tayo, pre. May potential talaga. Kaso nga lang na held back tayo ng mga ganyang klase ng official na, puta, kumubra na nga, ayaw pang tumigil. Ang laki na nga ng bahay. Ano pang ilalaki ng bahay mo dyan, pre? Tama na. Diba? Bigay ka naman ng konti. Bigay naman kayo ng konti sa mamamayan. Kasi, again, sige, umupo ka na, understandable na, nasa system na natin yan. Sige, kunin mo muna yung, kumbaga yung tinaya mo dyan sa kumpanya mo para manalo ka dyan. O, sige, bawiin mo muna. Kasi 1 year, kuha mo, balik na sa'yo yun eh. Yung the next year, puta, wag naman na lagi nang kumukuha. Bigay nyo naman sa project para matuwa sa inyo. Kaya ngayon, mapapaisip ka rin eh. Ngayon mo mapagtatanto. Kaya pala papatay para makaupo sa pwesto. Totoo na. No? Grabe pala yung kapangyarihan once nandun ka sa pwesto. Grabe yung pwede mong makulimbat, 'di ba? Nasa iyo pala yung kapangyarihan para hudas-hudasin yung pera talaga. Kaya pala kahit tangina, sahod 100k, 200k, kayang kitain ng normal na nag-BBA yan, 'di ba? Pero bakit gustong-gusto mong umupo? 'Di ba? Para sa taong bayan? May kinang ina nyo. Pare, may biglang yaman dyan sa Senado. After niya makaupo ng Senado, dati subdivision lang sila. Pag-upo nila, boom, top 1. Tangina, tsaka paano kami maniniwala na yung mga nasa pwesto na yan, ang gusto nyo talaga para sa tao, para sa mamamayan, knowing na tangina trillion yung budget ng Pilipinas yearly. Putangina, wala nga tayong maayos na waiting shed. Wala. Kahit yun lang eh. Kalsadang hindi basag-basag na naka-aspalto, waiting shed na hindi mapanghe, libreng public CR na may bidet, kumbaga yung disente. Wala nga tayo ng mga ganun eh. Wala. Di ba? Wala. Tapos paano pa kami maniniwala na kaya kayo umuupo dyan sa pwesto, gusto nyo yung ikabubuti ng mamamayan. Kaya bullshit na bullshit na. Kaya dapat sitahin kasi natin yung mga nagka-campaign ng sobrang milyon-milyong ginagastos, pre. Kasi doon talaga yung mga obvious eh. Kasi actually, bakit ka bubuhos ng multi-million sagad-sagad na daang-daang million sa campaign mo sasaurin mo lang dyan 100k, 200k. Oh, yun like for example, madalas tao, pre. Hindi, maganda yung sinabing point mo, bro. Pero madalas kasi sa mga tao, ginagawa nga nilang parang artista yung mga nagka-campaign. Hindi nila pinapansin yung ginagawa on the background. Di ba maraming ganyan eh. Magtataka ka, puta, merong advertisement sa YouTube, TV, lahat ng platform may advertisement. Magkano yun? Sa diba? Japan, pre, pag ang mayor tumatakbo or mga governor, ganyan, nakasakay sila minsan sa may likod ng pickup truck, tapos salita lang sila ng salita. Traditional lang, no? Yung traditional na. Tapos, may mga ilan silang tauhan minsan, pero hindi mo sila makikita na talagang araw-araw may nagpapaandar ng mukha nila. Yung ganun, magastos yun, pre. Yung every morning, every afternoon, may mukha nila, tas maingay na radyo. Sa Pilipinas lang yun, pre.
Sa kanila hindi ganun palagi. So magandang ibato natin dito sa mga tao na nanonood sa atin para hindi na pamarisan yung ganito. Mag-observe kung kunyari sa susunod na halalan, di ba? Iboto natin or iwasan ninyo yung mga ganun, mga grabe gumastos ng ano. Kasi obvious yun. Ibig sabihin, babawiin niya yun. Di ba? Babawiin niya yung ginastos niya. So, dapat ba ganun? Dapat ganun eh. Dapat ganun. Pag masyadong malaki bumuhos. Mayor Bico Soto nga noon shoutout sa'yo, Bico. Yung storya ni Bico, pare, pinapatayan pa sila ng ilaw sa Pasig dati. Kalaban kasi nila yung nakaupo nun eh. Oo, malakas pamilya nun. Ang ginagawa nila na pare, dumadayo siya ng court by court, tas pinupuntahan niya yung bawat barangay court. So gusto rin siya makita ng tao kasi may nabubuo na siyang imahe nun slide. Pero mahina pa siya nun, pare. Yeah. Pinapatayan siya ng ilaw, tol. Tapos ang ginagawa ng mga tao para matuloy yung pagsalita niya, mga tao mismo doon sa Pasig binadala siya ng generator. Tapos mic lang. Tapos isang ilaw, dalawang ilaw, mic. Tapos speaker para lang matuloy yung sasabihin niya. Ganun ginagawa. Tapos may mga time na pupunta siya sa court, di ba? Hindi siya patadaanin, haharangan, bawal dumaan dito, may ganun. Para dinidelay siya. Meron pang instances, tatapunan ng isang buong truck ng basura yung lugar para yung mga tao umalis. Ganun kadumi. Ang ginawa sa kanya nung pre. Yung mga bagong upo na lang yung mga bagong upo. Anong gagawin nyo ngayon? Ayan, lantaran. Nakasambulat sa pagmumukha natin na may nakawan na nangyayari. Hindi na nga nakawan yun Hindi na nakawan yung tamang term dun. Tangina, bilyones na yung kinakamkam. Anong gagawin nyo yung mga bagong upo? Anong gagawin nyo? Anong ginagawa nyo? Nanakaw din. Tangina, hindi pwedeng may due process kasi yan, may sistema kasi yan. Kayo mga mal-edukado kayo, puro kayo ngaw-ngaw. Kinangina mo, kaming mga tinatawag mong mal-edukado, konting kibot ng pagkakamali namin. Kung asuntoy nyo kami, sagad Di ba? Kailangan may ano na. Tangina, beating the red light lang ng normal na nila lang. Putangina, kung asuntoin sa EDSA, akala mo may ginawang krimen Diba? Ang instant nga ang instant pag sa atin. Katulad yun, yung kasi nagbumotor din ako, yung mga nag-modify lang ng tambucho, huli. Di ba? Tanggal, instant instant parusa Pero pag yung obvious na nakakasagabal na sa buong mundo, ay buong Pilipinas. Kasi kung sabihin na natin, kung mag-weigh tayo ng kasalanan, ano nga naman yung tambucho lang, di ba? Minsan lang naman gamitin din yun. Kumbaga, maririnig mo lang pag nadaanan ka. Yung mga kasalanan ng mga yun, araw-araw na experience ng lahat ng Pilipino. Actually, nasanay na nga lang yung Pilipino ng ganun Kaya nga Di ba? So, minsan, pag gusto ko talaga, instant Instant Maangas pa sila sa'yo manghuli, pre. Pero pagka mayayamang mga pag natikita na lang ay, si Bossing pala to. Tiklop. Ganun lagi maganda siguro kung mala Game of Thrones, Sa Game of Thrones, kunyari, may inaccused, di ba? Wala na litis-litis, papugutan ka ng ulo. Tangina, magtitino yung mga tao ngayon. Magandang actually, may litis naman dun. Tol. Saglit lang. Diba mag-uusap-usap lang sige, tara. Okay, sige. Accused of treason. Tangina, pansin mo ba, pare? Hindi. Magandang point yung sinabi niya. Kasi, marami nagsasabi na yung age daw na yan, yung dark age yan Yung medieval. Medieval age yan dark age, ang tawag din na dyan. Lagi na sinasabi, unfair doon, unfair. Kasi walang batas. Pero mas konti kurakot nung mga panahon na. Ang kurakot noon, yung yung king lang. Alam mo na, siya lang. Yung treasurer, king. Tapos na. Yun na yun. Alam mo na kung sino. Saka yung nasa council. Ngayon, puta, ang dami, pre. Ang dami. Ang daming sangay ng kaululan Siguro, ang may pagkakaiba lang noon sa ngayon. Kasi noon, yung promise talagang pinanghahawakan ng tao Yeah. Kumbaga, pag nag-oath ako sa'yo, I pledge my life for you, parang ganon. Talagang pangangatawan nila yun until death yun. Sino bang nangako sa atin? Yung mga senador na nakaupo ngayon. Yan, gawin niyo yung trabaho nyo. Kailangan may managot dyan sa putang inang DPWH sa pagnanakaw na yan. Kaya nga maganda nga yung bully. Kaya nga Actually, maganda yung shaming na ginagawa. Kasi balik na natin yan, pre. Noon, pagka ikaw hindi mo tinupad yung oath mo, tatawagin ka oath breaker, bubulihin ka ng buong bansa nyo. Tae ka na sa paningin. Tae ka na. Kahit bumili wala ka isang lang. salita Oo, kahit nga bibili lang sa di ba, si Oathbreaker, di ba, si Kingslayer, di ba, Oathbreaker siya, Kingslayer siya, di ba, si Jaime Lannister, di ba, doon sa Game of Thrones. Kahit bibili lang siya ng isang bagay, lalaitin pa siya, putang ina, si Oathbreaker pala to Talagang shaming talaga totally. Walang tiwala sa'yo lahat ng tao. So,
yun ang magandang iano natin. Oo, no? bulihin Na, natin. Shame nyo na pare. Shame na. Shame Wala nyo na eh. yung- Wala na. shame nyo yung yun lang pamilya. magagawa natin eh. Yun lang magagawa natin. Hindi naman tayo, yung long term na tatakbo ako. Kunyari, gusto mo baguhin, tatakbo si Ato. May mga kalaban pa to, baka hindi natin maabutan to. Wag na lang, shame na lang. Tayo kaya natin yung shame na ng social media. Yun ang power Boys natin out, boys out. Baka sabihin na naman ng mga sa TikTok, kung mga mal-edukado, shame ang puta. Boys out, di ba? Point out. Kasi Ituro. tingnan mo, yung sa, again, i-glaze lang natin yung Japan. Alam ko, hindi perfect ang Japan. Alam ko, may Corrupt din, pero maliit lang. may psychological issue ang Japan. Pero isa sa mga nila is yung mga projects nila. Ang bilis magawa, ang ganda ng pagkakagawa. Kasi talamak ang shaming sa Japan eh. Oo. Pagka nalaman nga na corrupt ka, pipilitin lang mag-press con yung may corrupt na yon. Pipilitin lang mag-sorry on cam. Balitaan nyo ba yun? Yung nag-sorry talaga yung politician na yun, nalaman na may corruption siya. Sa company pala. Sa company. Nalaman na merong nag-suicide dun sa company niya. Pinilit ng tao na mag-sorry ka on cam. Nagpa-press con siya. Nag-sorry siya pare, bow siya. Sa camera. Kasi kasalanan mo yun eh. Tsaka grabe yung shaming and accountability sa Japan. Oo. Sobra. Yung iba nga nagpapatiwakal pag nabisto na may corruption lang nagawa. Oo, pre. Sa sobrang shame. Utang ina, yun nga eh. Nagpapatiwakal sila sa Totoo, shame, totoo. tol. Kasi nga, wala na silang mukhang maiharap Wala. sa syudad. Tas buong tao sa syudad na yun is ayaw ka. Judgmental Ganun nga katindi. sila. Oo. Yun nga yung ginanda ng positive side ng pagiging judgmental na culture nila. Kasi takot nga takot silang mag-fail. Takot silang gumawa ng mga ganong klase. Dahil alam nila, yung culture nila is judgmental. Sobra. Ganon sila. Ano't ano, di ba? Paano i-shame? Wag natin itigil to. Oo. Yung mga nangyayari sa TikTok, sa ibang social media platforms na nag-voice out tayo tungkol dyan sa korupsyon na yan, ituloy ng ituloy. Oo. Laitin nyo yung mga nagpi-flex ng mayaman na alam nyo namang hindi Galing sa ano. Oo, galing sa bullshit, diba? Bullying is good. Ay, mag-stitch na naman yan. Bullying is good. Di ba? Kasi, sa pag-voice out, naisasaayos mo yung mga dapat mong isaayos. Totoo. Yeah. Totoo. So yun. Comment down below pare kung anong masasabi ninyo sa issue na to. Para meron din kaming other side kasi siyempre baka meron kami nasasabing hindi okay. May alam kayo na hindi namin alam. Go ahead, iwan niyo yan sa baba. No? So don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Kung gusto niyo ng pangalawang tuloy sa buhay, go ahead, click niyo yan, yung button dyan. No? So yeah, Anti-Support Social Club, we'll be right back. Ito pala last to. Kung gusto nyo mapanood ng full episode, yung mga episode ng Anti-Support, visit us on Instagram, Spotify, and Anti-Support Social Club. .com. Yeah. Nawala energy mo to. Ano nangyari? Gago, ikaw nga yun eh. Ako ba yun? Kayo nga yun, pre. Tinitignan ko nga kayong dalawa eh. Talaga ba? Oo, sabi ko, takinan tong dalawang to. Kasi kumbaga naumpisahan ko na ng, magtotodo tayo dito.